Umabot ng matagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo, kaya itinanong niya kay Aling Rosa kung nasaan ito. Inay, nasan po ang posporo? Sa sumunod na araw naman ay sandok naman ang kanyang hinahanap sa kanyang ina. Inay, nasaan ang sandok? At halos araw-araw ay wala na siyang ginawa kundi tanungin si Aling Rosa sa mga bagay-bagay na hindi pa niya sinusubukang hanapin ng mabuti. Inay, nasaan na yung plato? Nasaan na yung kutsara? Yung posporo na naman ulit. Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata at nang makita mo lahat ng mga bagay at hindi ka tanong ng tanong sa akin. Dahil alam ni Pinang na galit ang ina, tumahimik na lang ito at nagpaalam siya sa kanyang ina para hanapin ang sandok. Ngunit kinagabihan ay tinawag ni Aling Rosa si Pinang, ngunit walang sumagot, kaya napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Lumipas ang ilang araw, gumaling na si Aling Rosa, subalit wala pa rin si Pinang. Kaya agad itong pumunta sa mga kalaro ni Pinang at pati sa mga kapitbahay at pinagtanong niya ito, subalit walang makapagsabi o makapagturo kung nasaan si Pinang. At malungkot siyang umuwi patungo sa kanilang tahanan nang matanaw niya ang isang napakagandang halaman na noon lamang niya nakita ang ganoong klaseng halaman. Kaya't inalagaan niya ito ng mabuti tulad ng pag-aaruga at pag-aalaga sa kanyang anak na si Pinang. Hindi nagtagal ay lumaki ang halaman at nagbunga ito, na ikinagulat ni Aling Rosa na makita niya ang hugis nito'y mistulang ulo ng tao na nagpapalibutan ng maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinambit sa kanyang anak na si Pinang, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kanyang mga hinahanap. At sabay ang pag-agos ng napakaraming luha sa kanyang mga mata at laking pagsisisi niya dahil sa tumalab kay Pinang ang kanyang mga winika. Kaya lalo niyang inalagaang mabuti ang halamang ito at tinawag niyang Pinang, at sa haba ng panahon at sa pagsalin-salin ng mga kawikaan, ito ay tinawag na Pinya.